10 oras ng gabi kung sila'y nagtutuos sa larong Dota o Defense of the Ancients. CM Sa larong Dota, kailangan masira ng team ang base o kampo ng kanilang kalaban. At para mas uminit daw ang kanilang laban, kailangan may pustahan. Umabot ng 2,000 pesos ang pusta ng mga maglalaban. Ang kanilang tinatayang pera, hinihingi lang daw nila sa kanilang mga magulang. Matapos ang mahigit isang oras ng paglalaro, nawasak ng 69ers ang kampo ng kanilang kalaban. Ang perang napanalunan, paghahatian nila. Pag wala akong pusta, parang nakaka-boring po yung laro. Tsaka para lumabas din yung tunay na ganun. Seryosohan po yung laro kasi pag may involved na pera. Saka po yung para pong makikilala ka po. Oo. Parang kakatakutan ka po ng ibang player. Pero si Rodelio, umaabot daw ng 15,000 pusta kapag nakikipaglaro ng Dota. Ang dami ko na cellphone binebenta ko. Para lang makapaglaro ko ganun. Nakaka-addict talaga makagsugal. Tinitext lang daw siya kung merong malakihang online game. Ibig sabihin, yung mga larong tumatagal ng 24 oras. Pero ikinumpisal sa amin ni Rodelio, mas marami pa raw siyang napatalo na kesa naipanalo. Ngunit aminado si Rodelio dahil sa pagkalulong niya sa online gaming. 3 taon na raw siyang pabalik-balik sa first year college. Dahil dito, binawasan na raw niya ang kanyang paglalaro ngayon at sa pasukang ito, balik eskwela uli siya. Kasi gusto ko nang makatapos ng pag-aaral. Gusto ko nang makagraduate. Ngunit kung minsan, gaano man kadesidido ang mga estudyanteng lumayo sa tukso, tukso naman ang palapit ng palapit sa kanila. Sa pamamagitan ng mga internet shop na may online gaming na malapit sa mga eskwelahan. Today, nag-issue ako ng department order. Sinabi ko doon to prohibit students in public and private elementary and secondary schools from going to computer shops, malls, theaters, and the likes during their class hours. So, doon sa mismong klase, hindi sila pwedeng lumabas ng campus. Sa Beijing, China, taong 2004 pa lang, may itinayo ng Internet Addiction Center. Isa itong rehabilitation center sa isang military compound kung saan sa loob ng 3 buwan, mawawala ng mga pasyente ng komunikasyon sa labas ng kampo. Bawal silang gumamit ng cellphone at syempre ng computer. Pero may iba namang naiisip ang Team Mineski, grupo ng mga gamers, kung paano gagawing kapaki-pakinabang ang mga mahihilig sa online gaming. Dito, gusto namin i-push professional gaming. Desahod yung players sa tamang paraan o mga naglalaro. Kasi kahit anong gawin mo, yung betting, mali yun eh. Kung relihiyoso ka man o idaan mo sa batas, walang lusot yun eh. Ang miyembro ng Team Mineski may allowance daw na 700 pesos kada araw mula sa may-ari ng computer shop kung saan sila naglalaro. Nakakahatak daw kasi sila ng customers para kalabanin sila. Sa ganitong paraan, nag-e-enjoy na raw sila sa nakahiligan nilang computer game, kumikita pa sila sa legal na paraan. Sa ngayon, syempre, kahit kami, kahit naman, hindi nakakaipon din. Kasi laking tulong din ito eh. Isang team, may kanya-kanyang rules yun. Nagbibigay rin sila ng seminar ng mga tamang strategy sa mga Dota players para maiwasan daw ang pagbababad ng mga manlalaro sa computer. Yung uno, ikaw yung bibili ng manok para sa team. Kabilang sa dumalo sa seminar ang kanilang pambato sa Girls Division ng World Cyber Games, ang Pandora's Mighty Soldiers Team. Grupo ng mga babaeng professional at college students na nahilig sa panlalaking laro na Dota. Ina-advocate namin yung responsible game. Siyempre, gusto namin education first. Kailangan muna namin gawin yung gawain namin dun sa allotted time. Pero, kailangan din namin mag-set aside ng time para sa mga practice.
masamang bumuo ng ibang mundo sa ating isipan kung saan tayo higit na nagiging masaya. Pero huwag sana itong gawing takbuhan sa pagtakas sa tunay na buhay. Kung may panahon ang maraming kabataan nag-uulin sa paglalaro ng kung ano-anong computer games, dapat lang ding paglaanan nila ng oras at panahon ang mas makabuluhang laro, ang laro ng buhay, kung saan kinabukasan nila ang nakataya.